Hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view sa nangyayaring kaganapan dito sa ating komunidad. Well, get well soon Kim. Ayun. And syempre sa nangyayaring ito, yung iba madaling mag-judge. Walang ibang punterya kundi si Dudong agad. Of course, 'di ba? Sino pa ba? Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap, Roberwell of Malalag, Rachel Morales Vlog at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga KRORD. And of course, sa mga gustong bumili or order ng ating lip tint, still available guys. Ayan, I'm using Just Lady in red and that's how it looks like. It's red. Ngayon guys, pag-uusapan natin ang nangyari kay Kim. Hindi basta-basta yung ginawa ni Kim kasi I don't want to judge him kasi I believe na bawat isa sa atin is iba-iba tayo ng pag-cope up sa kung anumang mga problema na meron tayo. Yung iba kasi talagang sadyang napanghinaan ng loob at akala nila wala ng pag-asa at yun yung tapusin na lang ang lahat sa pamamagitan ng pinagbabawal na teknik. Ayun. Pero hindi yun pwede. Hindi yun solusyon sa lahat ng magiging problema dyan, di ba? I believe na mas marami pang mga taong may mas matindi pang pinagdaanan dyan. Pero syempre, hindi natin ini-invalidate yung nararamdaman ni Kim kasi problema naman niya yun. And hindi talaga natin din totally kung ano ba talaga ang nangyayari na yung kabuuang kwento. Humantong siya sa ganong bagay siguro kasi wala ng pag-asa, feeling no hope na ang person, ganon. So sa nangyayaring ito, timing naman na si Dudong is nasa Okada, syempre yung mga bashers dyan, isinisisi agad kay Dudong, isisisi agad kay Roel, 'di ba? Na without knowing kung ano ba talaga, 'di ba? Although magkasama sila, magkakaibigan sila, at I believe na hindi rin naman pinababayaan ni Dudong lahat ng mga kasama niya sa abot ng makakaya niya, sa abot ng matutulong niya is ginagawa niya, lalo na kay Kim, no? Kasi sabi nga is marami-rami na rin naitulong si Dudong kay Kim when it comes to emotional support or money, ganun. So, yun, yung mga bagay na yun is hindi natin yun alam, hindi natin yung nakikita dito sa Sukmed kasi hindi naman si Dudong kumbaga ay ngayon nagito ganyan, 'di ba? Wala siyang ganung flex sa Sukmed. Pero masama lang yung loob niya dahil yung ibang mga tao ang bilis lang mag-jump into conclusion na kisyo nangyari na ganon kay Kim at walang ginawa si Dudong, saan si Roel, ganito ganyan, hello. 'Di ba? Nasa tamang, this is just my opinion between sa mga nangyayari kasi it's unfair naman for Dudong na dahil sa nangyari, pero expected ko na yon na nung nabalitaan ko na yon yung nangyari kay Kim, expected ko na rin yon, ay patay yung iba niyan, hindi agad ang sisi niyan kay Dudong. Saan si Ruel, ganito, anong klaseng kaibigan, anong klaseng kasamahan, bakit humantong sa kanya, hindi ba sila nag-uusap, yung mga ganong kanikahan without knowing kung ano bang nangyayari. Hindi naman siguro sila magkasama 24/7, di ba? At siguro may mga problema din si Kim na hindi rin niya ma-share sa mga kaibigan niya at sinasarili na lang niya at siguro mabigat na para sa kanya kaya humantong siya sa ganong hindi magandang iniisip niya, no? I don't want to to isplok sabihin kung anong ginawa niya. Alam niyo na yon dahil alam kong invested kayo sa kwentong ito, no? Siguro para kay Kim, lesson learned na hindi lahat ng problema ay masusolusyonan dahil sa ganun na pagtapos yung iba nga maggumastos ng milyon-milyon sa hospital para mabuhay and then ikaw na healthy, ikaw na maayos, ikaw na ganun magpapadala ka sa problema at ganunin mo na lang, di ba? Now, good thing si Roel is nagpapaliwanag siya ng side niya kasi unfair naman para sa kanya na i-judge siya agad ng mga tao sa nangyari kay Kim. Para sa akin, unfair naman yun para kay Dudong kasi kumbaga para kay Roel
hindi naman pwedeng all out yung suporta niya, like kung anong pangangailangan ni Kim, ganito, ganyan, kung anong mga problema is sasaluhin agad lahat ni Dodong, kasi syempre may pinag-iipunan din yung tao, may may pangangailangan din yung tao, 'di ba? So understood naman natin 'yon. And sa part ni Kim, siguro hindi siguro nila napag-usapan masyado kung anong mga pinagdadala ng mga kasama ni Dodong, or I don't know kung nagkaroon pa ba sila ng open forum every weekend na pag-uusapan ba yung mga bagay-bagay sa kanila, or dahil sa sobrang busy, kanya-kanya na lang, or pagkatapos ng araw or pagkatapos ng charity, kanya-kanyang pahinga, pero yung iba may dinadamdam. Siguro yun yung nangyari. I don't know actually. Pero ang punto ko lang, it's unfair naman sa part ni Dodong na basta-basta na lang i-judge na Kisho walang ginagawa si Ruel. 'Di ba? Si Kim mismo ang magpapatunay niyan kung anong ginagawa ni Ruel as kaibigan nila, as kaibigan niya for sure. 'Di ba? Sadyang lang humantong si Kim sa ganung bagay. Hindi siguro siya nakapag-isip ng mabuti that time, at napanghinaan siya ng loob. 'Di ba? So sana hindi na niya ulit gagawin 'yon, at kung ano mga problema, wag siyang mag-atubiling magsabi sa mga kaibigan niya. Ang dami-dami nila, 'di ba? Para mapapayuhan siya, or para mabigyan siya ng company, mabigyan siya ng tamang solusyon sa kung ano mga iniisip niya. Hindi yung mabibigla na lang tayo na ganyan yung nangyayari, 'di ba? And yung ibang mga tao is for them easy lang yung pagja-judge nila kay Ruel na Kisho ganito, Kisho ganyan, puro mga negative, 'di ba? Without knowing everything kung anong side ni Dodong. So kagabi sa live niya, partly nagpapaliwanag siya ng very very light naman na for me it's fair para marinig niyo rin yung side ni Dodong, 'di ba? At the end of the day, magkakaibigan 'yan, and hindi naman sila nag-aaway, 'di ba? Naisip ko lang na pumutok yung ganong pangyayari sa buhay ni Kim, sa ganong ginawa ni Kim. Talagang yung ibang mga tao, lalo na yung mga bashers dyan, walang ibang sisihin kundi si Dodong, 'di ba? Automatic na yun. Siguro next time, Kuya Kim, be open, and matuto ka ding mag-share ng mga problema mo sa mga kaibigan mo, at kung pakiramdam mo na hindi mo na kaya, try to reach out, try to open up sa kanilang lahat. Or kahit na mag-open up ka dyan sa sockmate mo, hindi yung mababalitaan na lang namin na gano'n, di ba? Kasi mapapahamak din naman yung grupo nyo. Ano bang nangyari sa grupo nila? Ganito, ganyan, di ba? Hindi natin masisisi yung iba na mapapa-question sila, magsasalita sila ng negatibo sa grupo dahil wala nga silang alam, di ba? Ang alam natin, magkakasama sila, happy-happy lang, nagtatrabaho sila ng maayos, masaya, and then biglang may pumutok na gano'n. Di yung iba, talagang agad-agad mami-misinterpret, agad-agad is mami-misjudge nila yung mga pangyayari without knowing the reason why. And ay nako, mahirap sa part na ganyan, 'di ba? Kasi yung grupo ang mapagbubuntunan ng pangbabash niyan sa ibang tao. Pero na lang yung mga nakakaintindi, pero na lang yung mga taong marunong makinig sa side ni Kim, sa side ng mga kaibigan, sa side ni Dodong, 'di ba? At hindi basta-basta ididiin si Ruel na ganito ganyan. 'Di ba? So, okay. Lesson learned, Kuya Kim, at wag mo nang gagawin ulit 'yon. Panibagong start. Panibagong no? At wag basta-basta magpapadala sa problema, kasi dapat yung problema yung mamumblema sa atin, hindi yung problema na or hindi tayo mamumblema sa problema. Char! Hay nako, Diyos ko Lord. Minsan mabigat din yung pakiramdam ko dahil sa mga ganito ganyan mga problema, pero syempre hindi tayo magpapadaig dyan, diba? Always call God na, Lord, help me. Or call a friend. Meron ka namang asawa, mag-usap kayo, 'di ba? Hindi ka naman nag-iisa sa buhay na parang humabot ka sa ganyan. Marami kang pwedeng pagpintuhan, pero siguro isinarili mo na lang ganon.
hindi maganda yung magsarili. Pagdating sa mga problema ganyan, embrace positivity, avoid negative.